ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap ibalik ang nakaraan para sana may tama ang kamalian. Pero ang katotohanan, kahit paulit-ulit man nating balikan ay hindi na natin mababawi pa ang mga maling desisyon na ating ginampanan. Ikaw, kabarangay, ano ang biggest regret mo sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, ang sulat na ito ay nabuo dahil sa isang kwento na napakinggan ko sa inyong programa. Ang kwentong tinutukoy ko ay pinamagatang Akasya na ang sumulat ay si Amelia. Pamilyar ang kwentong ito para sa akin dahil sa tingin ko ay ako ang Roger na tinutukoy sa sulat. Gagamitin ko na lang din ang pangalang Roger para sa berasyong ito ng aking kwento. Matagal na panahon na ang lumipas kaya maaaring may mga hindi pagkakapareho sa kwento ko at sa ibinahagi sa inyo ni Amelia. Pero nais ko lang ding isalaysay ang naging perspektibo ko sa nasabing istorya. Galing ako sa isang maimpluwensyang pamilya. Ang angkan ko ay nakilala dahil sa politika. Mula pagkabata ay hindi ko naranasan kung papaano ang maghirap. Dahil bago pa man ako pinanganak ay may kaya na ang pamilya namin. Taong 1970s, 18 years old lamang ako noon noong una kong nakilala ang isang dalaga, Papa Dudut. Si Amelia. Nagtrabaho siya bilang kasambahay sa amin at halos magkaedad lamang kaming dalawa. Masipag siya, masiyahin, magalang at medyo may pagkamakulit. Hindi ko makakalimutan ang unang pagkikita namin dahil isa yon sa mga nakakahiyang pangyayari sa buhay ko. Muntik na niya akong makitang hubot-hubad nang pumasok ako ng kwarto pagkatapos kong maligo. Hindi ko alam na nasa loob pala siya at naglilinis. Doon na nga nagsimula ang kwento naming dalawa ni Amelia. Ma, may bago tayong kasambahay? Oo, kakasimula niya lang kaninang umaga. Bakit? Wala naman. Nakita ko siya sa kwarto ko kanina. Nagulat nga ako eh. Muntik na niya ako makitang nakaubo. Nandun ka pa sa kwarto mo kanina? Akala ko pumasok ka na. Inutusan ko kasi siya na linisin yung kwarto mo. Malinis naman yung kwarto ko ah. Anong malinis? Nagpunta ako kahapon doon. Naghahanap ako ng ballpen, di na ako tumuloy dahil ang daming kalat. Hindi yun kalat. Ganun lang talaga ayos ng kwarto ko. Huwag mo nga akong niloloko. Alam ko kung anong makalat sa hindi. Nakakahiya lang kasi na dalaga pa yung inutusan yung maglinis ng kwarto ko. Pwede namang si Manang Teresita na lang eh. Mabuti yan. Ikahiya mo dapat yung pagiging dugyot mo. Si Mama naman eh. Pero mabalik tayo dun sa bagong kasambahay. Saan yun naman yun nakuha? Ewan ko kay Teresita. Siya yung nakisuyo sa akin na kunin ko yung bata. Nasakto naman nagpaalam na yung isa nating kasama sa bahay. Kaya kinuha ko na siya. Hindi ba yung nag-aaral? Nung tinanong ko siya kaninang umaga, mas matanda lang pala ako ng 1 taon kesa sa kanya eh. Hanggang high school lang daw yata ang tinapos. Kasi wala na silang perang pampaaral sa kanya sa kolehiyo. Kaano-ano naman siya ni Manang Teresita? Magkapit bahay sila. Ang kwento sa akin, pinagtagpi-tagpi lang daw yung bahay nila. Marami silang magkakapatid. Pareho namang walang trabaho yung magulang nila. Tapos kay Amelia sila nakaasa sa pang-araw-araw nila. Bakit hindi yung nanay at tatay niya ang maghanap ng trabaho? Bakit yung anak pa ang pinapagod nila? Aba malay ko, silang tanungin mo, hindi ako. Kawawa naman siya. Sa halip na mag-aaral, trabaho na inaatupag niya. Kaya pasalamat ka na may magulang kang masipag. Hindi lang masipag, mabait pa. Matulungin talaga kayo sa mahihirap.
Bakit hindi na lang kaya ikaw ang pumalit kay Lolo sa pwesto niya sa politika? Hindi ako pwede dyan. Yung papa mo ang susunod sa pwesto niya. Tapos ikaw naman ang susunod sa papa mo, kaya dapat mag-aral ka ng maayos. Hindi rin ako bagay sa politika eh. Wala akong maintindihan dyan. Gusto ko maging engineer. Kapag yung papa mo na ang nagdesisyon, wala ka nang magagawa pa kung hindi sumunod sa gusto niya. Kung gusto niyang maging politiko ka, magiging politiko ka. Basta ayoko. Ang tigas talaga ng ulo mo. Di bale, marami ka pa namang panahon para pag-isipan yan. Magbabago pa ang isip mo. Bata ka pa naman eh. Teka, nasa na pala yung bagong kasambahay? Ano na ulit pangalan? Amelia? Oo, Amelia. Nandun siya sa kusina. Naghahanda para sa hapunan. Bakit? May pag-uutos ka ba? Wala naman. Pero kapag may hindi ako mahanap na gamit sa kwarto ko, sa kanya ko ipapahanap kasi siya naglinis doon. Ayusin mo kasi ang kwarto mo kung ayaw mong ginagalaw ng ibang tao yung gamit mo. Oo na, sige na po, mauna na ako. Gagawa pa ako ng assignment ko. Magkukulong ka na naman sa kwarto mo. Mas tahimik doon. Kapag dito ako nag-aral, guguluhin lang ako ng kapatid ko. O siya, sumabay ka sa amin mamaya sa hapunan. Alam mo na kung anong oras yon, wag mo nang antay na ipatawag pa kita sa kwarto mo. Opo. Unang pagkikita pa lang namin ay na-curious na ako kay Amelia, Papa Dudut. Masyado pa kasi siyang bata para maging kasambahay. Noong nalaman ko ang estado ng buhay niya na hindi makapag-aral dahil sa hirap ng buhay ay naawa ako sa kanya. Kaya naman tuwing kinakausap niya ako ay naglalaan ako ng oras para sa kanya. Naaliw ako sa personality ni Amelia dahil napakabilis nitong gumalaw sa trabaho. Lagi siyang may ginagawa. Kung hindi nagwawalis ay nagpupunas ng gamit. Kung hindi naglalaba ay nagtitiklop ng damit. Pagkatapos magluto ay naguhugas agad siya ng pinagkainan. Kailanman ay hindi ko siya nakitang nagpahinga. Sa kabila ng pagod nito sa buong araw na pagtatrabaho ay hindi naalis. Sa mukha nito ang ngiti sa kanyang mga labi. Malakwento rin si Amelia dahil lagi nasa labas noon ang mga magulang ko't abala sa mga negosyo namin. Ay si Amelia ang lagi kong kakwentuhan sa bahay pagkatapos ng klase. Ang dating tahimik na bahay namin ay napuno ng tawanan at hagik-hikan dahil kay Amelia. Dati-rati ay lagi akong nakakulong sa kwarto ko. Minsan nagbabasa ng libro o di kaya ay nanonood ng telebisyon. Pero nang dumating si Amelia sa bahay ay lagi na ako nakatambay sa may salas. Lumipas nga ang isang taon at mas naging malapit pa kami ni Amelia sa isa't isa. Hanggang sa unti-unti ay napansin kong may kakaiba na akong nararamdaman para sa dalagang kasambahay namin, Papa Dudut. Henry, halika rito. May tanong ako sa iyo. Oh, ano yun? Paano mo malalaman kung umiibig ka na sa isang tao? Ha? Bakit mo naman biglang natanong yan? Basta, sagutin mo na lang. Uy, umiibig na ba ang Roger ngayon? Parang gano'n na nga. Pero, hindi ko alam. Hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko eh. Kilala ko ba tong babaeng to? Hindi mo siya kilala. Sige na, sabihin mo na kung sino. Simula high school, magkaklase na tayo. Matagal na tayo magkaibigan. Sa akin ka pa ba maglilihim? Hindi mo nga siya kilala. Hindi siya nag-aaral dito kaya hindi mo siya kilala. Eh saan siya nag-aaral? Saan eskwelahan ba? Hindi siya nag-aaral. Hindi na siya nag-aaral? Ibig sabihin nagkatrabaho na? Huwag mong sabihin, nagkakagusto ka sa mas matanda sa'yo. Hindi. Malabong mangyari yan, no? Hindi ako mauhulog sa mas matanda kaysa sa akin. Mas bata nga to eh. Mas bata siya ng 1 taon. Talaga? Eh bakit hindi siya nag-aaral? Wag mo nang alamin kung bakit. Sagutin mo na lang yung tanong ko sa'yo. Ano nga uli yung tanong mo? Paano mo malalaman kung mahal mo na yung isang tao? Ikaw yung mas nakakaalam nito kasi sa ating dalawa, ikaw yung nagkanobya na. Mahirap kasing ipaliwanag eh. Basta base sa karanasan ko,
Alam mong gusto mo na yung isang tao kapag siya na lang yung lagi mong iniisip. Oras-oras dumadampi siya sa isipan mo kung kumusta na ba siya, kung anong ginagawa niya. Yung marinig mo lang pangalan niya, bumibilis na yung kabog ng dibdib mo. Tuwing naaalala mo yung mukha niya, napapangiti ka ng walang dahilan. Mga ganong bagay. Oh, anong iningiti mo dyan? Yung mga binanggit mo, ganun mismo yung nararamdaman ko. Kapag kasama ko siya, sobrang saya ko. Siya yung laging iniisip ko. Siya yung laging inaabangan ko sa bawat araw ko. Siya ang dahilan kung bakit lagi ako nasasabik na umuwi kada hapon. Mukhang umiibig ka na nga talaga. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan nitong babaeng sinasabi mo? Amelia. Siya si Amelia. Kailan ko naman siya makikilala? Saka na. Ipakikilala ko siya sa'yo kapag naging nobya ko na siya. Ano pang ginagawa mo? Ligawan mo na. Baka makuha pa yan ng iba. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya maaagaw pa ng iba. Kasi sa akin siya nakatira. Ha? Anong ibig mong sabihin sa'yo siya nakatira? Magkasama na kayo sa isang bubong? Ikikwento ko na lang sa'yo lahat sa susunod. Naiintriga ako sa mga pinagsasabi mo ah. May binabahay ka na bang babae na hindi ko alam? Alam ba yan ang mga magulang mo? Sige na nga, sabihin ko na. Sa bahay nakatira si Amelia kasi kasambahay namin siya. Umiibig ka sa kasambahay? Ano namang masama doon? Hindi ka nagbibiro? Seryoso ako. Kasambahay namin si Amelia. Paano nangyari yun? Nagkakagusto ka sa kasambahay? Ginayuma ka ba ng Ameliang yun? Nagayuma ako sa ganda niya, sa kabaitan niya, sa kasipagan niya, sa kakulitan niya. Naku, sigurado ka na ba talaga dyan? Oo, siguradong sigurado na ako. Pagka uwi ko, sisimulan ko na ang panliligaw ko sa kanya. Ginawa ko kung ano ang ipinayo sa akin ni Henry Papadudut. Sinunod ko kung ano ang nararamdaman ng puso ko. Nagplano ako kung papaano ko gagawin ang pagtatapat ko ng aking nararamdaman para kay Amelia. Ang gusto ko noon ay gawing kakaiba ang pag-amin ko sa kanya nang sa ganon ay hindi niya ito makalimutan. Ilang araw ko nag-isip ng kakaibang pakulo. Inabangan ko noon kung ano ang mga araw-araw na ginagawa ni Amelia. Noong masaulo ko na ang routine nito ay saka ko isinagawa ang plano ko. Sa isang akasya sa daan papunta sa palengke na lagi niyang dinaraanan ay doon ko napiling magtapat ng pag-ibig para kay Amelia. Kakaiba ang puno ng akasyang yon dahil mababa lamang ito pero napakalawak ng sakop nito. Para siyang isang nakabukang payong na ang mga dahon ay berdeng-berde. Noong araw bago magtungo si Amelia sa palengke araw ng Sabado ay sinabihan ko siya na kitain niya ako sa naturang puno ng akasya. Kako, sa kanya ay isang sorpresa ang inihanda ko, Papadudut. Ilang oras ako nag-antay sa puno ng akasya habang nire-rehearse ko ang mga salitang bibitawan ko para kay Amelia. Isang kwento ang binuo ko para lang maging romantiko ang pagtatapat ko sa kanya, Papadudut. Pagdating ni Amelia sa lugar ay doon ko nilabas ang nilalaman ng puso ko. Labis ang tuwang nararamdaman ko noong nalaman kong maging si Amelia ay nagkakagusto rin pala sa akin. Papadudot ng araw na yon ay sinagot na nga po ako ni Amelia. At pareho kaming pumasok sa isang masayang relasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Amelia ang nagpasigla sa tahimik kong buhay noong kabataan ko. Lumaki kasi ako sa isang pamilya kung saan ay abala ang lahat. Dahil kilala ang apelyido namin ay dapat ay maayos din akong gumalaw sa harapan ng publiko. Bawat kilos ay dapat ay nasa lugar. Bawal akong makagawa ng ikakasama ng pangalan namin. Kaya ang buhay ko noon ay naging limitado. Pero sa pagdating ni Amelia ay bigla akong nabuhay, Papadudut.
Ang dating araw ko na puro black and white ay nagkaroon ng kulay. Si Amelia ang naglabas ng ilang ugali ko na nakatago. Naging kalog ako, naging adventurous at naging curious sa buhay ko, Papa Dudut. Dahil kay Amelia ay namulat ako sa totoong mundo kung saan ito nahahati sa pagiging mahirap at mayaman. Si Amelia rin ang naging dahilan kung bakit natuto ako sa mga gawaing bahay. Para mas magkaroon kami ng oras sa isa't isa ay lagi ko siyang tinutulungan noon sa trabaho niya. Natuto ako kung paano ang maghiwa ng karne at gulay, kung paano magkumpuni ng mga gamit, mamlansya at magtupi ng damit na dati ay hindi ko naman ginagawa. Naging bonding na namin ang trabaho ni Amelia at yon ang mas nagpalapit pa sa aming dalawa. Sa sobrang saya ng relasyon namin noon ay ibinahagi ko ang magandang balita sa mama ko na si Pasita. Ang akala ko noon ay magiging masaya siya para sa akin pero hindi ko inaasahan ang naging reaksyon nito. Ma, may ginagawa ka ba? Hindi ba halata? Marami akong ginagawa ngayong gabi. Ano ba yung ginagawa mo? Gumagawa ako ng inventory para sa restaurant natin. Bakit? May kailangan ka ba? May gusto sana akong sabihin sa inyo eh. Pero kung busy kayo, bukas na lang. Ano? Sabihin mo na. Dalian mo kasi marami pa akong gagawin. May girlfriend na ako. Talaga? Sino? Siguraduhin mo lang na maayos ang buhay niyan ha? Baka mamaya pineperahan ka lang pala. Hindi. Kilalang kilala mo to. Yan ba yung anak ni Engineer Torres? Di ba may gusto sa'yo yon? Maganda naman siya. Hindi ba magkaklase kayo? Si Elizabeth? Hindi siya yung girlfriend ko. Muntik nang naging kami. Pero hindi ko gusto yung ugali kaya ayoko sa kanya. Eh sinong nobya mo ngayon? Wala na akong ibang kilala eh. Meron pa. Hulaan mo. Roger, wag mo nang sayangin ang oras ko. Sabihin mo na kung sino. Si Amelia. Ano? Amelia? Yung katulong natin? Oo, siya nga. Niligawan ko siya tapos sinagot niya ako. Nahihibang ka na ba? Papatulan mo yung katulong natin? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, masyado kang mataas para sa Amelia na yan. Hindi kayo magkapareho ng level. Pero… Hindi ako makakapayag. naman, matanda na ako para makapagdesisyon para sa sarili ko. Hindi ka papatol sa isang muchacha. Hindi ko sinabi sa inyo to para magpaalam. Sinabi ko lang to sa inyo para alam nyo kung anong nangyayari sa anak nyo. Maiwan ko na po kayo. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Roger, kinakausap pa kita. Kahit anong sabihin nyo, hindi ko iiwan si Amelia. Subukan mo. Tatanggalin ko siya sa trabaho. Bakit naman kayo ganyan? Akala ko pa naman napakabait niyong tao. Pero bakit parang ang liit ng tingin niyo kay Amelia? Dahil kumpara sa'yo, maliit lang talaga siya. Hindi kita pinalaki ng maayos para lang mauwi sa isang babaeng hindi man lang nakapag-aral. Kahit hindi nakapag-aral si Amelia, mabuti siyang tao. Masipag siya, masiyahin, magalang, at maayos ang trato niya sa akin. Wala din siyang pera, walang pinag-aralan, walang kinabukasan. Hindi kayo bagay para sa isa't isa. Kaya ko siyang tulungan para makaangat din siya sa buhay. Yan ang habol niya sa'yo. Gagamitin ka lang niya para lang sa pera ng pamilya natin. Alam ko na ang karakas ng mga ganyang klaseng babae. Gagawin nila ang lahat para makaahon sa hirap. Roger, matalino ka. Alam kong hindi ka basta magpapauto sa babaeng yon. Hindi ganong klaseng babae si Amelia. Kung ano man ang iniisip nyo sa kanya, nagkakamali kayo. Hindi nyo kilala si Amelia katulad ng pagkakakilala ko sa kanya. Bata ka pa nga talaga. Hindi mo pa alam kung paano umiikot ang mundo. Hiwalayan mo si Amelia. Hindi ko gusto tong ginagawa mo. Hindi nyo na po mababago ang isip ko. Mahal ko si Amelia at mahal din niya ako. Ituloy nyo na lang po yung ginagawa nyo.
At kalimutan nyo na lang na may sinabi ako sa inyo. Pasensya na kung naabala ko kayo. Aalis na ako. Roger! Hindi tinago ni Mama Pasita ang pagtutol niya sa relasyon namin ni Amelia. Yun ang isa sa mga pinagsisihan ko. Sana ay hindi ko na lamang sinabi sa kanya ang katotohanan dahil pagkatapos nitong nalaman na nobya ko noon si Amelia ay ginawa niya ang lahat para mapaghiwalay kaming dalawa. Pilit niyang inalis sa buhay ko ang babaeng mahal ko pero kahit na ganoon ay nairaos pa rin naman namin ni Amelia ang relasyon namin. Patago kaming nagkikita noon hanggang sa isang araw ay bigla na lamang pinalayas ni Mama si Amelia. Hindi lamang niya ito basta pinalayas. Siniraan pa nito at ipinahiya sa harap ng maraming tao. Sobrang sakit para sa akin na makitang sinasaktan ng mama ko ang babaeng mahal ko. Pero nang mga oras na yon, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong nanigas sa kinakatayuan ko. Wala akong ginawa, hindi ako nagsalita, nanood lamang ako sa mga pangyayari. Habang umiiyak at nagmamakaawa si Amelia ay wala akong nagawa dahil natakot akong labanan ang sarili kong ina. Alam kong hindi totoo ang mga ibinibintang ni Mama kay Amelia at isa ito sa mga pinagsisisihan ko. Sana noong araw na yon ay nagsalita ako at sana noong araw na yon ay kinampihan ko si Amelia, Papa Dudut. Umalis po si Amelia sa bahay namin na masama ang loob at mabigat ang dibdib. Hoy, tulala ka na naman dyan. Tigilan mo nga ako, Henry. Oh, bakit? Masama yata ang timpla mo ngayon ah. Ano nangyari? Pinagalitan ka na naman ba ng mama mo? Hoy, magsalita ka. Ano nangyari? Pinalayas na si Amelia sa amin. Pinaalis siya ni Mama sa bahay. Ha? Bakit? Ba't daw siya pinaalis? Galit siya kasi nalaman niya magkarelasyon kaming dalawa. Yan ang habang sinasabi ko eh. Wala man lang ako nagawa. Ano bang magagawa mo? Mama mo mismo yung nagdesisyon na paalisin si Amelia. Alangan namang kalabanin mo sarili mong nanay. Hindi naman yun ang tinutukoy ko eh. Yung paraan kasi ng pagpapalayas ni Mama kay Amelia, sobrang napahiya yung tao. Wala man lang akong ginawa para matulungan si Amelia. Ano ba dapat ang pwede mong gawin sa ganong sitwasyon? Kampihan ko siya. Ipaglaban ko siya. Dapat yun ang ginawa ko bilang nobyo niya. Natakot ka lang siguro. Hindi ka sanay na nagagalit yung mama mo eh. Alam kong takot ka sa mga magulang mo kaya naiintindihan ko kung wala kang nagawa. Paano na si Amelia? Paano kung hindi niya maintindihan yun? Kung mahal ka nun, alam na niya na hindi mo kayang labanan ng mama mo. Paano kung tumakas na lang kaya kami? Magpakalayo-layo. Doon kami sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Yung walang tutol sa pag-iibigan namin. Sa lugar na magagawa namin lahat ng gusto naming gawin. Iiwan mo yung magandang buhay mo para lang sa isang babae? Bakit hindi? Pareho na kaming nasa edad ni Amelia. Pwede kaming magtanan kung gugustuhin namin. Magtanan? Nababaliw ka na ba? At kung ano-ano nang pumapasok dyan sa kokote mo? Magandang ideya yun, di ba? Magtatanan na lang kami. Tama, yun ang tanging sagot sa problema namin. Hinay-hinay ka lang, Roger. Huwag kang padalos-dalos sa mga desisyon mo sa buhay. Para maipaglaban ko si Amelia, kailangan ko siyang ilayo sa mga taong may ayaw sa kanya. Tatalikuran mo ang pamilya mo para kay Amelia? Kaya mo ba yun? Kaya kong gawin yun. Sa ngalan ng pag-ibig, gagawin ko yun. Ganun naman dapat, di ba? Kapag nagmahal ka, kailangan mo magsakripisyo. Ito ang gagawin kong sakripisyo para kay Amelia. Paano kayo mabubuhay? Wala kayong trabaho, nag-aaral ka pa lang. Tsaka anong alam mo sa pagtatrabaho? Buong buhay mo hindi mo naman naranasang papawisan sa mabibigat na bagay. Bahala na. Saka na namin poproblemahin yan kapag nandun na kami. Sa ngayon, kailangan ko munang solusyonan tong problema na meron kami ngayon. Kung ako tatanungin mo, tutol ako sa plano mong pagtanan. Ayos lang. Hindi mo naman kasi ako naiintindihan eh. Naiintindihan kita.
Sige, sabihin na nating mahal na mahal mo talaga si Amelia at gagawin mo ang lahat para lang makasama mo siya. Nandun na tayo. Pero anong kasunod nun? Magkasama nga kayo pero pareho naman kayo naghihirap. Mas maganda ba yun? Suportahan mo na lang ako, Henry. Itong ginagawa ko ngayon pagsuporta ang tawag dito. Sinusuportahan ko ang pagkakaroon mo ng maganda at maayos na buhay. Roger, sinisira mo lang tong buhay mo sa ginagawa mo eh. Huwag mong sayangin tong buhay na meron ka ngayon dahil hindi lahat ng tao katulad mo na pinagpala. Hindi ko naman ginusto tong buhay na to eh. Bahala ka. Basta ang gusto ko lang, pag-isipan mo ng mabuti tong gagawin mo. Kasi kapag natuloy ang pagtatahanan nyo, wala nang atrasan yan. Kailangan nyo ng panindigan kung ano man ang sinimulan nyo. Kakayanin namin to ni Amelia. Kahit na anong payo pa ang sabihin ni Henry noon, ay hindi ko ito pinansin, Papa Dudut. Desidido na talaga ako na makipagtanan kay Amelia. Alam ko kasi na hindi na magbabago pa ang tingin ni Mama kay Amelia, kaya mas magandang magpakalayo-layo na lamang kaming dalawa. Isang malapit na kaibigan ang kinausap ko na kung pwede ay doon muna kami pansamantalang tumira sa rest house nila sa probinsya. Total ay wala namang nakatira doon ng mga panahong yon. Pumayag naman ang kaibigan kong yon sa kahilingan ko. Wala na akong pakialam noon kung ano man ang isipin ng mga tao. Kahit magalit pa sa akin ang pamilya ko ay wala nang makakapagpabago ng isipan ko. Mahal ko po si Amelia at gagawin ko ang lahat para lamang magkasama kaming dalawa. Kahit na kapalit ng pagtatana namin ay itakwil ako ng sarili kong pamilya at matigil ako sa pag-aaral, ay hindi ako nagpatinag. Sa probinsya ko naisipang magsimula ng simpleng buhay kasama ang babaeng pinakamamahal ko bilang isang 18 taong gulang. Akala ko noon ay planado ko na ang lahat. Magsisimula kami ni Amelia ng panibagong buhay. Isang buhay kung saan ay masaya ako kesa sa buhay kung saan ay kontrolado ako ng pamilya ko. Pero ngayong matanda na ako ay naisip ko kung gaano pala kaimposible ang mga bagay na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang naging problema ko noon ay kung papaano ko kukontakin si Amelia. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon at wala din namang telepono sina Amelia para matawagan ko siya. Hindi ko siya pwedeng puntahan para kausapin dahil bantay sarado ako ni Mama noon. Ang naisip kong gawin ay gumawa ako ng sulat para kay Amelia. Sa sulat ay nakalagay ang kagustuhan kong makita siya. Sabado ng gabi, sa aming tagpuan sa puno ng akasya. Ipinadala ko ang sulat na yon sa pamamagitan ni Manang Teresita na isa sa mga kasambahay namin at kapitbahay naman ni Amelia. 10 oras ng gabi kung kailan tulog na ang mga tao sa bahay ay tumakas ako para makipagkita kay Amelia kahit na wala akong kasiguraduhan kung natanggap ba niya ang liham ko. Pagdating ko sa aming tagpuan ay nadatnang ko doon si Amelia. Nakaupo sa ilalim ng akasya at pinagmamasdan ng kalangitan. Matapos ang mahabang panahon ay nakita ko ulit siya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Nang gabing yon ay ibinahagi ko ang plano kong pagtatanan. Nung unay nagdalawang isip pa si Amelia kung tama ba ang gagawin namin. Binigyan ko siya ng 1 linggo para makapag-isip. Matapos noon ay aantayin ko siya doon mismo sa parehong oras at sa parehong araw. Kapag nagpakita ito, ibig sabihin ay sasama siya sa akin. Subalit 1 araw bago ang nakatakdang pag-alis namin ni Amelia, ay nalaman ni Mama ang plano naming dalawa, Papa Dudut.
Nandito na po ako. Bakit ngayon ka lang umuwi? Galing po ako sa bahay nila Henry. May tinapos kaming project. Halika na, saluhan mo akong kumain. Hindi po ako gutom. Doon na lang po ako sa kwarto. Roger, bumalik ka rito at samahan mo akong kumain. Huwag mo akong hintayin magalit. Sabing hindi ako gutom eh. Kumain ka. Hindi po ako gutom. Eh di mo po ka dyan. Samahan mo akong kumain. Gusto kitang makausap. Ano pong pag-uusapan natin? Tungkol sa plano niyong pagtatana ni Amelia. Paano? Sinabi sa akin ni Henry yung binabalak niyo. Concerned sa'yo yung kaibigan mo kaya kinausap niya ako, nakausapin ka. Anong pumasok sa isip mo para gawin tong bagay na to, Roger? Nawawala ka na ba sa katinuan? Nagmamahalan po kami ni Amelia. Ano bang meron sa Amelia na yan at hindi mo siya maiwan-iwan? Ito ba ang paraan mo ng pagre-rebelde sa amin? Hindi ako nagre-rebelde. Nagmamahal lang po ako ng isang babae na itinuring ako bilang normal na tao. Ma, masaya ako sa piling ni Amelia. Panandalian lang yung saya na nararamdaman mo. Ngayon lang yan. Sa tingin mo, anong mangyayari kapag natuloy yung pagtatanan nyo? Saan kayo dadali ng pagmamahalan nyo? Mapapakain ba kayo ng saya na nararamdaman nyo? Hindi! Mas lalo nyong pahihirapan ang mga sarili nyo. Magagawa namin yan ng paraan basta magkasama kaming dalawa. Akala mo ganun lang kadali ang buhay? Ipapaalala ko lang sa'yo. Si Amelia ang bumubuhay sa pamilya niya. Sa kanya nakaasa ang buong pamilya niya. Kapag nawala siya, saan aasa ang mga kapatid at magulang niya? Sa tingin mo, matutuwa ba si Amelia kapag nalaman niya na mas lalong maghihirap ang pamilya niya sa pagkawala niya? Hindi naman namin hahayaang maghirap ang pamilya niya eh. Masyadong mataas ang pangarap niyong dalawa. Hindi nga niya kayang buhayin ang pamilya niya, dadagdag ka pa? Kapag umalis ka sa pamamahay na to, wala kang makukuha ni Kusing sa amin. Kung gusto mong samahan si Amelia sa naghihirap niyang buhay, hindi kita pipigilan. Basta ito lang ang tatandaan mo. Kapag umalis ka, wala ka ng pamilyang babalikan. Kakausapin ko si Papa. Alam kong maiintindihan niya ako. Yan ang wag na wag mong gagawin. Akala mo kakampi mo ang papa mo? Hindi mo siya kakampi, Roger. Sa aming dalawa, ako ang kakampi mo dahil kapag nalaman ng papa mo pinaggagawa mo, mas masahol pa sa akin ang gagawin niyang parusa sa inyong dalawa ni Amelia. Galing sa angkan ng mga politiko ang papa mo. Ikaw ang inaasahan nilang susunod sa mga yapak nila at kapag nalaman nilang sinisira mo ang kinabukasan mo, matakot ka na. Kung tutuusin, mabait pa ako nito sa ginagawa ko ngayon. Ma, please. Parang awa mo na. Hayaan niyo na lang kami ni Amelia. Hindi ko magagawa yan. Walang ina ang hahayaang mapunta sa maling direksyon ang anak niya. Pero katulad nga ng sinabi ko, hindi kita pipigilan. Ibibigay ko sa iyo ang desisyon. Ang hiling ko lang sa iyo, sana makita mo kung gaano kalalim ang butas na hinuhukay niyong dalawa ni Amelia. Dahil kapag nahulog kayo sa problemang ginagawa niyo, wala kami ng papa mo na tutulong sa iyo. Hindi ako nakinig sa mga sinabi ng sarili kong ina, Papa Dudut. Handa na talaga ako noong talikuran ng lahat para kay Amelia. Sa kabila ng pagpigil sa akin ni Mama ay nagpunta pa rin ako sa tagpuan namin ni Amelia. Dalang ilang gamit ay nadatnang ko sa may puno ng akasyang babaeng mahal ko. Napahinto ako sa paglalakad at saglit ko siyang pinagmasdan. May bitbit itong isang kupas na bag at supot na nilagyan ng ilang mga damit. Ikunumpara ko ang gamit niya sa dala ko na dalawang malaking bagay, doon ko napagtanto ang malayong pagkakaiba ng buhay naming dalawa. Tama nga ang mga sinabi sa akin ni Mama Pasita. Kung realidad lang ang pag-uusapan ay magiging mahirap ang buhay naming dalawa ni Amelia. Sa mga drama sa radyo lang nangyayari ang mga bagay kung saan ay ang mga nag-iibigang mahirap at mayaman ay nagkakaroon ng magandang katapusan. Noong oras na yon ay napaisip ako, Papa Dudut, paano ang magiging buhay naming dalawa kung sakaling umalis kami at talikuran ng sarili naming pamilya. Wala kaming trabaho, walang pera, at sa lugar na pupuntahan namin ay wala kaming kakilala. Naisip ko rin kung papaano ang iiwang pamilya ni Amelia na sa kanya nakaasa. Para bang napaka mas makasarili ko naman
kapag ipinilit ko ang gusto ko kay Amelia. Kaya ang ginawa ko na lamang ay naglakad ako palayo at bumalik ako sa dati kong buhay. Hindi na ulit ako nakipagkita pa kay Amelia, Papa Dudut. Henry, halika na. Umuwi na tayo. Sandali, sandali! Hindi ka pa pwedeng umuwi. Huwag ka munang lumabas ng eskwelahan. Bakit? May nag-aabang sa'yo sa may gate. Sino? Huwag mong sabihin si Amelia na naman. Oo, nakita ko siya kanina. Hinihintay ka sa mismong labasan. Bakit ba ayaw pa niyang tumigil? Sinasaktan lang niya sarili niya eh. Araw-araw yan, walang mintis. Lagi siya nag-aabang sa labas para sa'yo. Bakit kasi ayaw mo siyang kausapin? Kitain mo na siya kahit ngayon lang para matapos na problema mo. Hindi ko kaya. Ayoko siyang makitang umiyak dahil sa akin. Kapag nakita ko siyang nasasaktan, uusigin ako ng konsensya ko. Hindi ako makakatulog kapag maaalala ko ang mukha niyang umiiyak. Eh di mas lalong masakit para sa kanya na hindi ka niya makita. Mas masakit na bigla ka na lang nawala sa buhay niya nang wala man lang paalam o pasabi. Nag-aabang siya kasi nangako ka sa kanya. Pinangakuan mo siya ng masayang buhay pero anong nangyari? Nandito ka at nagtatago. Yun ang pagkakamali ko. Sana hindi ko na lang ginawa yun. Sana hindi ko na lang siya pinaasa. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, napag-isipan mo munang mabuti ang mga desisyon na ginagawa mo. Oo, alam ko. Mali ko talaga. Kung alam mo naman palang ikaw yung mali, eh di panagutan mo. Kausapin mo si Amelia. Humingi ka ng tawad sa kanya. Natatakot ako eh. Natatakot saan? Sa mama mo? Hindi. Natatakot ako na baka bigla na namang magbago tong isip ko. Nagpipigil lang ako eh. Pinipigilan ko lang tong sarili ko kasi alam ko na anumang oras pwedeng bumaligtad tong puso ko. Baka hindi ko mapanindigan tong ginagawa kong paglayo sa kanya. Gusto mong ako na lang kumausap sa kanya? Wag! Mas lalo lang magiging masakit para sa kanya kung ibang tao pa ang kumausap sa kanya sa halip na ako. Anong gagawin mo ngayon? Alam nga namang habang buhay na lang kayo magtataguan sa isa't isa. Hindi ko alam. Aantayin ko na lang siguro na makapagtapos tayo sa pag-aaral. Saka ako magpapakalayo-layo. Kung ako sa'yo, mas magandang ayusin mo na lang muna lahat ng problema mo ngayon para wala kang pagsisihan sa huli. Makakalimutan din niya ako balang araw. Makakahanap din siya ng lalaking gagawin ng mga bagay na hindi ko kayang gawin. Isang lalaki na ipaglalaban siya at hindi siya iiwan. Pasensya ka na. Bilang kaibigan, wala man lang ako maitulong sa'yo. Marami ka nang naitulong sa akin. Lahat ng pagpapayong ginagawa mo, maging itong pakikinig mo sa akin, malaking tulong na yon. Wala naman na akong ibang pwedeng kausapin tungkol sa mga problema ko kundi ikaw lang eh. Kaya maraming salamat. Basta kapag may kailangan ka o may pabor na gustong ipagawa, tawagan mo lang ako. Aalalahanin ko yan. Tara na, umuwi na tayo. Pero paano si Amelia? Nasa labas pa siya. Baka makita ka niya. Doon na tayo sa likod dumaan. May alam akong labasan doon. Talaga? O sige, tara na. Sa mga sumunod na taon ay tumigil na rin si Amelia sa paghahanap sa akin. Hindi naglaon ay lumipat na rin kami ng bahay matapos makabili ng bagong lupa ang mga magulang ko. Kasabay ng pag-alis ko ay iniwan ko na rin lahat ng alaala ko sa lugar na yon kasama ko sa mga gustong malimutan ay si Amelia. Nagpatuloy ako sa buhay ko, Papa Dudut. Tinapos ko ang pag-aaral ko at naghanap ng profesional na trabaho. Hindi natuloy ang plano ng mga magulang ko na tumakbo ako sa politika dahil wala naman talaga akong interes sa mga ganong klase ng mga gawain. Sa pagtungtong ko ng 30 ay nagtayo ako ng sarili kong negosyo. Nang mga panahon na yon ay nakahanap ako ng babaeng aking napangasawa at nakasamang bumuo ng pamilya. Isang doktor ang napangasawa ko kung saan ay nabiyayaan kami ng 4 na mga anak. Unti-unti ay nabaon na sa limot si Amelia sa isipan ko. Hanggang sa isang araw ay isang kwento ang napakinggan ko. Saktong naka-break noon ang mga empleyado
na mga empleyado ko noong bisitahin ko sila sa warehouse na pagmamay-ari ko. Sa isang loudspeaker ay pinakinggan nila ang kwento ni Amelia na pinamagatang Akasha. Pamilyar ang kwentong yon para sa akin dahil kwento ko rin yon. Pagka-uwi ay hinanap ko ang episode na yon sa internet at pinakinggan ko ito ng buo. Doon ko nga napatunayan na kwento ko nga at kwento namin ni Amelia yon. Sinubukan ko siyang hanapin pagkatapos nito pero huli na ang lahat. Taong 2022 ay binawian na pala ng buhay si Amelia. Ayon sa kanyang pamangkin ay atake sa puso ang kinamatay nito. Katatapos lang daw niyang mananghalian noong napansin ng mga kamag-anak nitong nakadapa si Amelia sa kanilang sofa. Akala nila ay natutulog lamang ito pero noong i-check siya ng isa sa mga pamangkin niya ay bumubula na ang bibig nito habang nakadilat ang mga mata. Wala na siyang buhay ng mga oras na yon. Marami akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko sa nakaraan. Isa na nga rito ang pag-iwas ko kay Amelia. Sana ay nakipagkita na lamang ako sa kanya sa huling pagkakataon para tapusin na ang lahat. Kung nangyari yon, ay baka hindi na siya naghintay. Baka naging masaya din siya bago man lang siya nagpaalam sa mundong ito. Papa Dudut, hindi man kami ang nagkatuluyan ni Amelia ay umaasa ako na sana sa susunod naming buhay ay muli kaming pagtagpuin ng tadhana para maipagpatuloy namin ang naudlot naming kwento. Dito ko na tatapusin ang sulat ko sa inyo, Papa Dudut, at maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ibinigay ng Barangay LS 97.1 na maitampok sa Barangay Love Stories ng aking mga pinagdaanan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Roger. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever